Hello guys, kwentong OFW. Magandang buhay ating kababayang mga OFW. Alisin ko na tong tali ko kasi naka-head cap ako guys kasi ganyan. Pag OFW ka dito sa Saudi Arabia, ganito ang itsura mo. Tapos ganito yung uniform mo. Mag-end ka ng work, mag-start ka ng work ng 7 a.m. until 12 midnight or 1 a.m. Dire-diretso yan guys, wala pong pahinga. Ganun po ang OFW. Hindi po basta-basta mag-abroad guys. Umpisa pa lang, mahirap na talaga. Tapos, sa medical pa lang, lahat ng kasulok-sulukan ng katawan mo, check upin yan. Patutuwarin ka pa. Tapos, pag nakapasa ka na, at ikaw ay paalis na, at ikaw ay nagkaroon ka na ng amo, pagdating mo sa amo mo, unli yung trabaho. Ganon po yung OFW guys. Hindi ka guys sa Pilipinas na pag sarili mong bahay, gigising ka ng kahit anong oras, walang pakialam, or maglinis ka o kahit anong oras, wala ring pakialam. Pero pag nag-OFW ka guys, limitado yung oras mo, limitado yung kain mo, limitado yung pahinga mo. Ganon dito guys. Tapos, maraming pagkain sa ref. Kasi yung ref namin 4 yun. Pero hindi ka basta-bastang kumain kasi yung ibang mga amo guys, nakabilang yung pagkain. So, kahit ako, dito sa amo ko, yung pagkain niya dyan, hindi ka basta-basta magluto ng manok, mga baka, or ano pa man. Kasi, hinahanap niya yung pagkain. Hinanap niya yung nagluto ka ng amoy. Grabe yung ilong nila sa sobrang tangos. Mabilis silang makaamoy ng mga lasa, mga amoy ng mga mababang amoy. Pero sa kanila, mabaho na. So, hindi ka pwedeng magluto ng kahit ano dyan kasi pag naamoy ng amo mo, magagalit yun. Bakit nagluto ka? Bakit ganyan? Maraming tanong, maraming maraming sasabihin sa'yo. Para wala siyang sasabihin, iwasan mo na lang na magluto kahit gutom na gutom ka na. Iwasan mong kasi limitado nga yung hindi mo bahay, kaya may amo ka. Ganon buhay ng OFW. Tapos, pag nagsweldo ka na, marami nang mag-chat-chat sa'yo, hi, ganito, ganyan, kailan ka magpadala, kumusta ka na, nandun na yung kumustahan, no? Pag nagpadala na ng pera. So, ganon. Tapos, bago mo makuha yung sweldo na lintik na sweldong yan, wala nang matira sa'yo. Kasi, si anak nag-aral, pambili ng project, pambili ng, lalo na pag marami kang pinaaral. So, tapos may mga pinsan ka, mag-anak ka pa nangungutang. Tapos pag hindi mo pinautang, nagagalit ka. Kasi akala nila, pag nagtatrabaho ka sa abroad, marami kang pera. Tapos, hindi nila alam na ikaw, nagtatrabaho, lahat ng pera mo, pinapadala mo, wala ka talagang natira, wala kang nabili. Ako guys, 6 years na ako dito sa amo ko. Pero lahat ng gamit ko, hindi ko binili yan. Puro mga bigay. Bigay na. Yung amo ko, yung sapatos niya na hindi na nagkasya. Maganda naman yung sapatos. Hindi nagkasya. Binigay niya sa akin kaysa itapon niya. Naka-Pringles ako guys, naka-Pringles ako. Pero bigay lang to, hindi ko to binili. Kasi lahat ng sahod ko, pinapadala ko sa anak ko. Nagre-renta kami ng bahay. Meron akong lupa na binabayaran monthly. Mahirap yung trabaho. Tapos, minsan, yung maselan pa yung amo, ginaganon pa yung trabaho mo pag ganon. Yung nanghihipo siya ng mga alikabok. Kahit nalinisan mo na, sasabihin niya na hindi ka naglinis. Once na may nahipo siyang alikabok, uulitin mo yun.
Ganun kalupit yung isang OFW. Hindi po iniisip ng mga taga-Pilipinas na, pag abroad ka, mayaman ka, marami kang pera. Kahit panty guys, butas-butas na yung panty, hindi makabili. Kasi lahat ng pera padala sa pamilya. Tapos, pag yung iba pa, sa mga asawa, shout out dyan sa mga asawa ng babae. Tapos yung mga asawa nila naghihirap dito sa ibang bansa, maawa na po kayo dahil hindi po madali ang isang OFW. Unang-una ang lungkot. Kasi hindi mo naman pwedeng magkwento ka ng magkwento sa amo mo kasi Arabic siya. Lalo na pag hindi marunong mag-English, so hindi kayo magkaintindihan. So, pag nandito ka lang sa loob ng kwarto, wala ka namang kausap. Matutuwa ka na lang kung meron kang kababayang OFW na pareho kayong katulong. Yan, parang ang saya-saya mo na nakilala mo siya. Pero, pag ikaw lang talaga, sobrang lungkot. Ang kailangan, ang katuwaan lang natin, meron tayong internet. Dahil, pag may internet ka, makikita mo lahat yung mga sa post, sa Facebook. Kaya, laging naka-online kaming mga OFW kasi ito lang yung katuwaan namin, yung Facebook, YouTube, tsaka mga kaya alam namin yung mga updated sa Facebook. Kasi pag nasa Pilipinas ka, hindi ka updated sa Facebook kasi marami kang kaibigan, kasama mo yung mga pamilya mo, nakakausap mo, nakakabanding mo, usan-san kayo napunta, so hindi kayo updated sa Facebook. Pero pag OFW ka, sobrang lungkot kapag wala kang Facebook. Kasi wala kang kausap, hindi ka makagala, wala kang day off. So, mahirap talaga guys yung isang OFW. Kaya huwag niyong isabihin na pag nag-OFW, masaya, mayaman. Yung iba nagpo-post sa social media na ganon sila, pero hindi nyo alam yung pinagdaanan nila na sobrang lungkot na pala nila. Tsaka sobrang nahihirapan na sa nangyayari. Kaya ganun. Pag ikaw ang mag-abroad ka, kung ikaw ay nagplano na mag-ibang bansa, isipin mo ng 100, 1,000 times kung kaya mo ba talagang labanan yung homesick, yung lungkot, yung hirap. Kasi dito guys, dito mo mararanasan sa ibang bansa na hindi ka kakain, hindi ka makalabas, at lalong hindi ka makakapag yung halubilo ng mga Pinoy. Kasi lalo na pag Arabo ang amo mo, iba ang ugali nila kaysa sa atin. So, yung mga OFW na nagsakripisyo sila na nagtagumpay sila kasi nagtitiis sila. Tulad ko, nagtitiis ako kaya yun. Konti na lang matatapos ko na rin ang aking tormino o termino dito sa Saudi Arabia. So, yun lang guys. Thank you for watching at mabuhay tayong mga OFW. Bye-bye!